Dito muna tayo sa assessment po ninyo sa unang 2 linggo ng impeachment trial ni VP Sara. Sa tingin ninyo, attorney, sino po ba ang mas nakakuha ng momentum sa trial po, sa unang 2 linggo ng trial? Yung House Prosecution Panel kaya na naglatag ng ebidensya o yung defense team ni VP Sara na pilit talaga itong kine-question? Attorney. Mahirap sagutin yung tanong mo, Kier, no? Kasi both are not satisfactory. Yung performance ng prosecution and defense from my perspective as a litigator or former litigator, hindi naging 100% yung grado ng pareho, no? Pero kung mamimili tayo kung sino yung medyo nakakaangat, I would say yung prosecution, no? Kasi yung mga testigo nila na hinaing nila, si Kalilong at si Attorney Lotok, ay napatunayan nila, no, na talagang nangyari yung mga utterances na nanggaling mismo kay Vice President Duterte. No, yung mga napanood nating lahat, yung video na napanood nating lahat, sa palagay ko ay malinaw na ebidensya na nangyari nga yung mga utterances na yon. Now, in particular, si Attorney Lotok, sa palagay ko, nakapagbigay siya ng testimonya tungkol doon sa aspeto na betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. Subalit, sa palagay ko, yung testimonya niya as to that aspect ay hindi pa rin ganoon kalakas, no? Nabanggit niya pahapyaw o napahapyawan niya, subalit kailangan pa ng prosecution na palakasin sa aking palagay yung aspeto na yon, na yung mga utterances ay pwede natin masabi na culpable violation of the Constitution and betrayal of the public trust. So yun, kung meron tayong papipiliin na lamang, sa palagay ko yung prosecution, pero kaunti lang. Opo. Speaking of Attorney Lotok, Attorney Michael, ito kasi na parang ano siya doon sa crinos-examine yata siya ni Senator Amy. May mga na-find out na parang mga typo error doon sa document. Makakaapekto kaya 'yon, attorney, sa credibility ni Attorney Lotok and sa impeachment trial sa House prosecution, attorney? Walang epekto yon, Care, no? Kasi mapapaliwanag naman kung bakit nangyari yung mga typo errors, no? Kumbaga, hindi yung mga typo errors, bukod sa maaaring ipaliwanag, hindi naman niya binabaliktad yung katotohanan na nangyari nga yung utterances, no? So, kung meron man pag-question doon sa credibility ng NBI because of the typographical errors, mahina yun. Ano? Kasi, yun nga, maaaring ipaliwanag na clerical error lang. And of course, ang pinaka-importante, hindi naman nababaliktad yung katotohanan na nangyari nga yung utterances na yon. So, the point is, napatunayan nga nilang dalawa, si Kalilong at si Attorney Loto, na nangyari yung utterances. Totoong nangyari yung utterances. At yun naman talaga ang pakay nila. Opo, iyon. And dito, attorney, kung babalikan natin yung yung mga naging trial from the very start, paano nyo sila, attorney, parang paano nyo sila i-evaluate? Halimbawa, doon kila Attorney Ligutan versus Attorney Narbasa, Attorney Ligutan tapos Attorney Binluan. Ano ang nakikita nyo doon, attorney, na siguro medyo questionable yung mga ganon? Or tama, Attorney Michael? So, ganda ng tanong mo, Kier, no? So, parehong abogado o yung lahat ng abogado ay sa palagay ko, masyadong umaasa sa theatrics, no? Yung mga gimmick
political stunts, no? Yung mga drama. Masyado silang nagpapairal ng courtroom drama na napapanood natin sa Hollywood, sa TV na hindi mangyayari sa totoong courtroom sa Pilipinas, no, sa atin, no. Hindi yung mga style nila, yung mga ginagawa nilang mga paeklat ay hindi yan papasa sa mga judges natin. Sigurado masusupalpal sila ng mga judges natin kung paiiralin nila yung ganyang style sa totoong courtroom, no? Sa mga RTC natin at MTC natin. Oh, But strategy-wise, yung prosecution, maaari natin sabihin na yung pagpili ng testigo, si Mr. Kalilong tsaka si Attorney Lotok ay tama, no? Kasi kailangan ma-authenticate yung video eh. Ang pwede lang natin sigurong masabi tungkol dun sa defense strategy ay mukhang sinubukan kasi nilang gawing parang crime to eh, parang criminal trial eh. Yung impeachment, no? So, pilit nilang binubutas yung testimonya nila Kalilong at Lotok in a way na parang criminal trial. Which I think hindi akma eh. Kasi hindi naman talaga criminal trial yung impeachment, no? So, at least on that part, no, yung ganong klaseng approach, sa palagay ko hindi naging epektibo yung kampo ng respondent. opo, 'yun. Yung ano attorney, yung mga kasi ito nalilito din dito yung mga tao eh. Tapos imbes anya na malaman yung mga sasabihin pa ng witness, palaging nag-o-object. Yung mga objection attorney. Ano ang masasabi niyo doon, attorney? Yun na nga yung ibig ko sabihin na hindi akma, no? Kasi yung ganong style, ginagawa yon sa criminal trial, no? Sa RTC, sa MTC, yung ganong style ng defense, yung object ng object. Kasi ang pakay mo, butasin eh. Butasin yung testimonya ng prosecution. So, that's more appropriate, or that's only appropriate in criminal trials, no? So, that's the exactly the reason bakit sinasabi ko hindi akma, kasi ang impeachment ay, sabi nga ng isang sikat na abogado, si Attorney Te, na impeachment is more inquisitorial, no, rather than adversarial. So, yung mga objection na ganun, out of place. Kasi ang impeachment, gusto natin malaman yung katotohanan, no? Inquisitorial nga eh. So, yan yung sinasabi ko na hindi akmang strategiya na ginagawa. Actually, ng parehong abogado rin, no? Hindi lang naman yung abogado ng respondent. To a certain extent, pati yung prosecution, yung private prosecutor, ganun din yung kanyang approach. Opo, yun. Very well said, attorney. Mapunta tayo, attorney, sa mga senator judges natin. Sa mga senator judges natin, ako, attorney, kung ako ang mag-o-observe or kung ako yung titingin, parang may mga red flag akong nakikita. Parang may mga senator judge na lumalagpas na sa pagiging hukom. Tapos yung iba naman, may mga out of place or out of nowhere na mga tanong. Attorney, yun ang na-observe ko. Kayo, attorney, ano ang masabi nyo sa mga senator judges natin? Pareho tayong obserbasyon na Bombocare, no? And I'm sure marami sa mga kababayan natin ganun din ang obserbasyon, di lang tayong dalawa. Ang senator judges kasi, kailangan natin emphasize yung judge part. Yun ang kanilang role dito sa impeachment trial, di ba? Sila yung hukom. So, ang ibig sabihin nun, kailangan kumilos sila, mag-behave sila na parang hukom. Di ba? Hindi parang mga senador. So, ang ibig sabihin nun, manahimik lang sila. Mag-obserba lang sila. Hayaan nila, pabayaan nilang maglatag ng ebidensya yung bawat panig. No? Hindi nila kailangan, hindi nila tungkulin maghanap
ng ebidensya kasi hindi naman sila advocates eh. No, they're judges, hukom sila eh. So out of place, out of nowhere yung mga tanong, pati yung mga binibigkas nilang concerns eh hindi na konektado sa impeachment, no? So yung mga senator, eto care, yung mga senator na tahimik lang, walang salita, pinapanood, inoobserbahan yung mga abogado, yung mga testigo, sila yung mga tama ang ginagawa. Sila yung mga talagang sumuseryoso sa kanilang tungkulin bilang mga hukom. So wag tayong magpadala doon sa mga mahilig magsalita dyan. Yung tuwing simula na lang, magma-manifestation at kung ano-ano mga sinasabi. Ang bigyan natin ng pugay ay yung mga tahimik lang, walang sinasabi, nanonood, nag-oobserba, nagninilay-nilay tungkol doon sa mga ebidensyang nilalatag ng bawat partido. Opo, yun. Sabi kasi attorney nung ibang senador na abogado din kasi, nag-share lang naman daw sila ng knowledge about sa batas. Paano yun, attorney? Well, hindi yun ang lugar. Hindi yun, ang impeachment trial is not the place for that. No? Kalukuhan yung ganung pagdadahilan, Kier. No? The impeachment trial, as the name suggests, is a trial. No? Ito ay isang paglilitis, inquisitorial na paglilitis. No? So, yung mga umuupo na hukom, wala sa lugar yung ganong klaseng mga pananalita na nag-share ng knowledge. No? That's wrong. Kung gusto nila gawin yon, pwede nila gawin outside of the impeachment trial. Diba? Pwede nilang gawin yon sa sarili nilang oras, hindi sa oras ng impeachment court. Okay po. Pero dito attorney, sa mga ganitong usapin, sa mga senator judge, may kapangyarihan ba si presiding officer na parang disiplinahin sila? Kasi nakita ko naman kasi or nakita naman natin attorney sa mga sa mga nakalipas na araw ng trial, parang hindi naman pinupuna or kino-call out ni Senator Cheese yung mga senator judges na gano'n. Pero may kapangyarihan ba ang presiding officer attorney, which is si Senator Cheese, na gawin yun? Yung mga bagay na yun, patayan ng mic, or i-call out, Attorney Michael. Well, yes, of course, no. Kaya nga siya presiding officer, no. So sa rules of procedure on the impeachment trial ng Senado, malinaw na may kapangyarihan at katungkulan yung presiding officer na siguraduhin na sumusunod lahat ng mga senador sa kanilang mga tungkulin, no. Pagdating dun sa order and the procedure ng impeachment trial. Now, hindi naman siguro to the point na papatayan ng mic. Hindi naman siguro kasama yun sa rules. Pero yung pagsabihan ng seryoso at ng taimtim ang kanyang kapwa senador, yan ay nasa kanyang kapangyarihan at katungkulan na gawin para siguraduhin na yung impeachment trial ay hindi mauwi sa mga political drama at mga bagay-bagay na wala namang koneksyon sa paglilitis ng impeachment ni Vice President Duterte. Opo. Sa naman attorney, sa pagtatanong ng mga senator judges, kasi kung bibigyan sila ng pagkakataong magtanong, talagang magtatanong sila. Paano ba dapat attorney magtanong? Tulad ba dapat ng sa counsel, yung mga tanungan nila or yung line of questioning nila? Halimbawa, yung na-recall kong tanong kay Attorney Lotto kung meron daw ba siyang knowledge sa Islam, mga ganong klaseng tanong. Goods ba yun sa'yo, attorney, yung mga ganon, Attorney Michael? Definitely not. Hindi goods yun. Care, no? Alam mo bakit? Ganito. Paliwanag ko sa iyo, tsaka sa mga kababayan natin. Alam mo, yung impeachment mechanism, kinopya natin yan sa mga Amerikano.
sa mga doon sa constitution nila. Kinopya natin yan. Na real talk lang, hindi natin pinagkakaila yon. Pati yung rules, halos kinopya natin yon verbatim. Except for one thing. No? Sa Amerika, sa US, ang rules nila, hindi pwedeng magsalita ang mga senator pagdating sa impeachment. Okay? Sa Amerika, Kier, ulitin natin, ang rules ng impeachment sa Amerika, sa US, ang mga senators hindi pwedeng magsalita, hindi pwedeng magtanong. Kung meron silang tanong, kailangan nilang isulat at ipasa sa presiding officer at presiding officer ang magbabasa ng tanong. Okay? Yan ang patakaran sa impeachment sa Amerika. Hindi natin kinopya yon. Ang sa atin, sa rules natin, maaaring magtanong ang mga senador, subalit may time limit, 2 minutes. At clarificatory questions lamang. In other words, ang mga tanong dapat, kung kailangan magtanong, ang sinasabi ko is dapat tumahimik lang sila no? Pero kung kailangan nilang magtanong, dapat yung mga tanong nila tungkol lamang, halimbawa meron silang hindi narinig, meron silang hindi maintindihan. In other words, meron silang gustong maliwanagan. Hindi dapat sila magtanong as if naghahanap sila ng ebidensya. Hindi dapat sila magtanong na parang abogado rin sila. And definitely, hindi dapat sila magtanong na hindi konektado doon sa impeachment trial. No? Katulad nung halimbawa sinabi mo na tungkol sa Islam, paano naman napasok yun sa impeachment trial? Okay? So yun ang sagot ko sa tanong mo, Kier. Sana mas maganda, manahimik na lang sila. Pero kung magtatanong sila, hindi dapat sila magtanong na parang abogado sila. Opo. Ibig sabihin pala, attorney, yung ginagawa nung ilang mga senador na nakikipag-argue, nakikipagtalo sa witness, hindi dapat ganun, attorney, yung pagtatanong nila, attorney. Oo, maling-mali yun. Maling-mali yun, Bombo Kier. Hindi yun ayon sa rules natin at hindi yun ayon dun sa original design ng impeachment trial. No? Yung ginagawa ng mga senators ngayon na nagtatanong na parang abogado sila, nagtatanong na parang naghahanap sila ng ebidensya. Pagkatapos, meron pang pagkakataon na minamaliit yung mga testigo, nakikipag-argumento sa mga abogado, lahat yan maling-mali. Yun. Naliwanagan kami doon, attorney. Pero dito, attorney, yun, sana maisip ito ng ilan sa ating mga senador. Ito, move forward tayo, attorney. Dito naman tayo sa usapin ng testigo kasi ito si Director Matibag ng NBI parang magiging testigo na ito Inaasahan po ng marami na magdadala ng pasabog si NBI Director Melvin Matibag bilang testigo ukol nga po sa Article 4 ng impeachment. Gaano kaya ito, attorney, katindi or gaano katindi ang bigat ng kanyang testimonya para mapatunayan ang aligasyon ng grave threats laban po kay BP Sara? Well, unang-una, hindi ako magugulat kung bawiin din nila yung pag-testify ni Director Matibag, no? Kung parang yung nangyari last week, no, na binawi rin yung mga ilang testigo, no? Sabi redundant na daw. Ganon din kasi yung sa tingin ko yung mangyayari sa testimonya ni Director Matibag Wala akong nakikitang bagong sasabihin niya or iba pang sasabihin niya. Kasi 'di ba nag-testify na yung mga tauhan niya sa NBI. So I can't see anything new or different na masasabi ni Director Matibag, no? So hindi ako magugulat kung baka last minute iurong rin siya. Now,
kung mag-testify man siya, siguradong madrama here. Siguradong maraming fireworks to. Kasi mukhang meron silang personal na alitan ni Senator Cayetano, no? Nagbabangayan na sila sa social media at sa media. So hindi malayo na magkaroon ng sagutan at maraming drama kung matuloy nga ang pag-testify ni Director Matibag. And sigurado rin magkakaroon na rin ng lalabas na rin yung mga bangayan ng mga senador amongst themselves, no? Kasi ngayon lumalabas na rin na si Senator Cayetano ay meron ng personal na alitan with Senator Lacson. Hindi malayo rin na lalabas na rin yan mamaya kung matuloy ang pag-testify ni Director Matibag. So, dun sa tanong mo na meron bang madadagdag yung sasabihin ni Director Matibag, sa palagay ko, wala. No? Kasi kung ako tatanungin mo, sapat na nga yung testimonya nung dalawa niyang tauhan, no? Si Kalilong at si Loto. So wala na siyang madadagdag na bago o iba. Kung matuloy man ang kanyang pag-testify mamaya, malamang puro drama yan, puro sagutan yan, at baka magkaaway-away pa ang mga senador ngayon sa harap natin. Okay po, very well said, attorney. Diyan sa bagay na yun, wala na akong maidadagdag, attorney. Pero ito, dito tayo, attorney, sa defense naman ni VP Sara. Kasi ito, kung if I recall it right, attorney, parang nagbanta ang defense team ni VP Sara na handa silang umakyat sa Supreme Court kung papayagan ng impeachment court ang pagsabina sa bank accounts ni VP Sara. Kung mangyari yon, attorney, paano kaya nito babaguhin yung timeline at takbo ng impeachment, attorney? Well, depende, no? Kung halimbawa mag-issue ng TRO ang Supreme Court, maaaring maantala ng sandali yung trial, no? Pero hindi pa rin tayo sigurado kasi sabi naman ng prosecution, no? Ito galing mismo sa prosecution, hindi naman nila kailangan yung BIR records, no? Sabi nila, 'di ba? Sabi nung prosecution, if I'm not mistaken, si Congresswoman Zamora, sabi niya, malakas pa rin naman daw ang ebidensya nila kahit wala yung BIR records. Hindi daw nila kailangan yun. Yun ang nabasa ko sa news ayon sa kanya. So, maaaring maantala ng sandali, pero maaari rin naman na kung totoo yung sinasabi ng prosecution na hindi nila kailangan yun, maaaring umusad pa rin on schedule yung trial. Okay yun. And ito, attorney, mga remaining question na lang po. Mamaya, doon nabanggit nyo na kanina, attorney, yung parang kung sakaling matuloy man si Director Matibag, baka magkaroon ng maraming sagutan. Bukod doon, attorney, ano pa yung parang inaasahan natin na mangyayari? Kung halimbawa, hindi man matuloy si Director Matibag na mag-testify, mamaya sa impeachment trial, Attorney Michael. Alam mo, hindi ko alam, no? Kasi ang inaasahan natin ay magte-testify siya. So kung iurong siya, siguro natural consequence is yung maghahain ng ibang testigo, yung prosecution. Yun yung expectation, no? Kung hindi si Matibag, iba ang testigo nila, ibang testigong ihahain nila. Yun ang pwedeng mangyari. Opo. And ito, attorney, second to the last question na lang po, ito, para maintindihan, attorney, ng mga layman natin, kasi may mga nagtatanong about dun sa mga technical terms sa mga ganitong usapin dyan sa impeachment court. Ano daw ba, attorney, ibig sabihin nung ask and answered, argumentative, yung mga ganong term? Tapos sa part naman ni Senator Cheese, yung overruled, sustained, mga ganon. Paano yun, attorney? Anong ibig sabihin nun? So lahat yan sakop ng tinatawag nating rules of evidence, no, sa rules of court. So ano yan, pang court of law yan. Yan ang ginagamit sa
CA, sa Supreme Court, sa MTC, sa RTC, no? Sandigan Bayan. Pag nagtatanong sa isang testigo, merong mga grounds for objection. Ibig sabihin, yung kabilang panig ay nag-o-object dun sa tanong. So, yung ask and answered, ang ibig sabihin lang nun, natanong na at nasagot na yan, tanong mo. Kaya objection. In other words, sasabihin, yung tanong mo ay hindi akma kasi natanong mo na yan at nasagot na yan. Move on na, in other words. No? Yung argumentative naman, ang ibig sabihin nun, na objection din, ang ibig sabihin yon yung abogado ay hindi na nagtatanong dun sa testigo, nakikipagtalo na. Hindi rin pwede yon. Ang kaya nga objection siya, grounds for objection, no? Kasi ang abogado, yung nagtatanong, ang pwede lang niyang gawin ay magtanong. Hindi niya pwedeng maliitin, hindi siya pwedeng makipagtalo dun sa testigo. Kaya nga, grounds for objection. Pag sinabing sustained, ang ibig sabihin, yung objection ay panalo. In other words, yung nag-object ang panalo. Yun ang ibig sabihin ng sustained, no? Ibig sabihin yung hukom, agree siya dun sa nag-object. Kaya sustained. Pag sinabing overruled, ibig sabihin yung hukom hindi pumapanig dun sa nag-object. Kaya overruled. Ibig sabihin mali ka. Tama yung nagtatanong. So ganun lang kasimple yung mga yon. Mukha lang siyang mahirap dahil sa dramatic effect na ginagawa ng mga abogado. Okay, yun. So, hopefully nakuha itong atin pong mga layman dito, attorney. Pero ito, attorney, bilang panghuli na lang po, siguro, kung meron mang isang konsepto or bagay na dapat maintindihan, attorney, ang public tungkol dito sa trial na ito, ano po kaya iyon, attorney? Well, yung binanggit ko na kanina, Care, no, na yung impeachment trial natin ngayon na napapanood, hindi ganito. Hindi ganito yung original design ng ating saligang batas. No, gaya ng sinabi ko, kinopya natin to sa Amerika kasi presidential system tayo, so kinopya natin yung impeachment, no? So ang pinaka-importanting lesson natin dito is maling-mali yung pinapayagan natin yung mga senators na makipagdiskurso, magsalita, magtanong. Hindi na tama yon. Kasi nakita natin inaabuso yung pagkakataon na yon ng mga senador. No? Gaya na sinabi ko, sa Amerika, ang rules nila, hindi pwedeng magsalita ang mga senador. Hindi natin kinopya yon. Sa atin, binigyan natin ng pagkakataon magsalita yung mga senador. Ngayon, after 3 impeachment trials, alam na natin na naaabuso yung pagkakataon na yon. Kaya, kailangan na nating aminin na mali na binigyan natin ng pagkakataon yung mga senador na magsalita. Dapat bumalik na tayo dun sa totoo at original na intention or design ng impeachment at pagbawalan magsalita ang mga senador. Maaari magtanong pero dapat isulat at ibigay sa presiding officer, pero yung magsalita dapat ipagbawal yon. So yun ang sa palagay kong magandang pagnilayan ng mga kababayan natin bilang isang aral dito sa impeachment proceedings na napapanood natin.